Inilalarawan ng mga walang muwang ang Palestinian Authority bilang katuwang sa kapayapaan. Pero ano ang mangyayari kapag ang ilan sa kanilang mga matataas na opisyal ay itinatanggi ang makasaysayang ugnayan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel? Panuurin ninyo ang clip na ito. Ang Israel ay sa pagkakataon nito ay isang kakaiba. Ito ay isang eksepsyon sa lahat ng bansa sa mundo. Ang mga tao ay naroon bago pa ang Estado at ang mga tao ang siyang nagtatag ng Estado. Kaya nagsimula ang lipunan mula sa pamilya at pagkatapos ay umunlad tungo sa mga tribo at mga bayan. At bawat bayan ay pumili ng sarili nilang sistemang pampulitika at ang mga sistemang pampulitika ay umunlad maliban sa Israel. Ang sistemang pampulitika ng Israel ay itinakda sa ibang bansa, sa Estados Unidos at sa Britanya at dinala ito dito. Pagkatapos noon, nagsimula ang paghahana para sa mga tao. Kung hindi, paano naging lahat ng tao sa Israel ay mga dayo? Maligayang pagbabalik sa Judea Cation. Ako si Josh Haston. Ipinakita ng clip na yon ang mga matataas na opisyal ng Fatah na itinatanggi ang ugnayan ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Isang pahayag na ayon sa Palestinian Media Watch ay bahagi ng mas malawak na kampanya para burahin ang kasaysayan ng mga Hudyo at tanggihan ang pagiging lehitimo ng Israel. Tingnan pa natin ang isa pa. Ang mananakop na ito na sinusubukang ipilit ang ganitong kalagayan sa mamamayang Palestino upang gawing lugar na magtataboy sa mamamayang ito, ang bansang ito at ang mga lugar na ito. Upang mapalitan ang orihinal na mamamayan na ito na minana ang kanyang lupa mula pa sa kanyang mga ninuno, ang mamamayang Palestinong Kanaaneo na narito na sa daandang at libu-libong taon. Malalim ang kanyang mga ugat sa lupang ito, ngunit pinalitan siya ng mga kawan at grupo ng mga settler na hindi mo alam kung saan-saan nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo. Rotina at Anuna. Ayon sa Palestinian Media Watch, halos walang araw na lumilipas na walang opisyal na Palestino, mga media outlets o mga pampublikong personalidad na itinatanggi ang makasaysayang ugnayan ng mga Hudyo sa Israel at inilalarawan ng bansa bilang isang banyagang kolonyal na proyekto. Ang Israel ay karaniwang inilalarawan sa diskursong Palestino bilang tinatawag na itinanim na Zionistang entidad o ang Zionistang kolonya ng Israel, habang ang mga bansa sa kanluran, partikular ang Britanya, ay inaakusahan na lumikha ng Israel para sa sarili nilang interes. Iba-iba ang mga akusasyon ng Israel ay itinatag upang alisin ang problema ng mga Hudyo sa Europa, upang kontrolin ang mga yaman sa gitnang silangan, o upang pigilan ang pagkakaisa ng mga Arabo. Ngunit ayon sa PMW, ang mga mensaheng ito ay may dalawang layunin, ang ipagkait ang karapatan ng Israel na umiral at magbigay ng katwiran para sa karahasan at terorismo laban sa mga Israeli at mga Hudyo. Sabi ng organisasyon, ang pagsalungat sa mga pahayag na ito ay hindi lang tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol din sa pagharap sa mga kwento na ginagamit upang painitin ang galit laban sa Estadong Hudyo. Marami pang ganitong mga video ang PMW. At bakit niya ba mahalaga ito? Dahil ang mga ganitong pahayag ay nagbibigay katwiran sa karahasan at terorismo. Kung wala namang kasaysayan ang mga Hudyo sa rehiyong ito, kung ganun, ano ang ginagawa nila rito? Kung nandito sila ng illegal at walang basehan, kaya't makatwiran lang na paalisin sila o patayin sila. At iyan ang problema sa mga ganitong komento. Tandaan natin, hindi ito galing sa Hamas. Galing ito sa PA, ang tinatawag nating mga kapartner sa kapayapaan. Ilang taon pa ba tayong manonood lang habang ang PA ay nag-udyok ng karahasan at patuloy na nagpapatakbo ng kanilang pay-to-slay program kung saan binabayaran ng mga terorista at kanilang pamilya para sa pagpatay ng mga Hudyo? Kailan ba talaga masasabi na sapat ng lahat? May mga tanong ako at umaasa ako sa ating mga leader para sa mga sagot. Sa pagpapatuloy, isang inang Israeli ang muntik ng maging biktima ng tangkang lynching nitong nakaraang Huwebes matapos niyang aksidenteng makapasok sa lungsod ng Jenin na kontrolado ng PA sa Hilagang Samaria. Ayon sa mga autoridad ng Israel, aksidenteng napasok ng babae ang lungsod kung saan agad siyang pinalibutan ng isang galit na Arabeng grupo. Sa isang video na kumakalat sa social media, makikita ang 12-12 ng mga Arabe na nagtipon-tipon sa paligid ng sasakyan habang mabilis na lumalala ang sitwasyon. Niligtas ng mga puwersang pansiguridad ng Israel ang babae at ligtas siyang naibalik sa teritoryong kontrolado ng Israel. Walang ulat na nagtamo siya ng malubhang pinsala, pero gaya ng nakikita ninyo, wasak ang kanyang sasakyan. Muling nabuhay ang mga alalahanin tungkol sa panganib na kinakaharap ng mga Israeli kapag pumapasok sila sa mga lugar na kontrolado ng PA. Sa ilalim ng batas ng Israel, ipinagbabawal sa mga mamamayang Israeli na pumasok sa Area A dahil sa malaking banta sa seguridad. Bilang tugon sa insidente, sinabi ni Israel Gantz, pinuno ng Binyamin Regional Council at tagapangulo ng Yeshua Council, yun ay sinabihan tayong mga iilang tao lang ito. Noong ika-7 ng Oktubre, sumabog sa ating muka ang ilusyon na yon. Ang tangkang lynching ngayon sa Jenin ay isa na namang paalala na ang mga Arabo sa Judea at Samaria ay nais din tayong wasakin. Panahon na para magising tayo. Ang susunod na ika-7 ng Oktubre ay nasa pintuan na natin. At sa wakas, ang insidenteng ito ay nagbubukas ng isang nakakabahalalang tanong. Anong klaseng lipunan ang kumapayag na may muntik ng mamatay dahil lang sa maling liko? May mga delikadong lugar sa maraming bahagi ng mundo, pero iba ito.
Hindi ito isang pagnanakaw o basta-bastang krimen sa kalsada. Sa pagkakataong ito, isang inang Israeli kasama ang kanyang anak ang aksidenteng napunta sa maling lungsod at sinalubong ng marahas na grupo. Isang simpleng pagkakamali sa pag-navigate ay muntik nang maging isang nakamamatay na pangyayari. Wala dapat makaranas ng banta ng paglilinsa dahil lang sa maling liko. Para sa maraming Israeli, ang insidente ngayon ay isa na namang paalala ng mga kalagayan sa seguridad na kanilang hinaharap at ng matinding galit na maaring sumiklab dahil lamang sa isang Israeli na napadpad sa maling lugar. Sa pagpapatuloy, pakinggan ninyong mabuti ang susunod na balita. Inyulat ni Ami Botbo ng JNS ngayong linggo na si Debbie Beaton, mambabatas mula sa Yesh Atid, ay nagsabi na pagdating sa muling paninirahan sa ilang bahagi ng Gaza at muling pagtatatag ng Gush Katif, susuportahan niya ang hakbang na ito basta titinatag ang mga komunidad ng legal. Sinabi niya, kung maaari nating mapasa atin ang mga bahaging iyon ng Gaza, hayaan nating mapasa atin. Dati silang bumubuo ng isang blok at ayos lang yun sa akin. Pero kung pipirma tayo ng mga kasunduan, kailangan nating igalang ang mga ito. Sa madaling salita, narito ang isang miyembro ng oposisyon sa Knesset na nagsasabing kung babalik ang Israel sa pagtatatag ng mga legal na komunidad ng mga Hudyo sa Gaza, susuportahan niya yon. Ngayon, tandaan natin, hindi ito isang miyembro ng Likud na nagbibigay ng mga komentong ito o miyembro ng partido ni Ministro Smotrich o ng partido ni Ben Gvir. Isa itong tao mula sa Yesh Atid. Maaring gusto mong tawagin silang isang sentristang partido o isang partido ng kaliwa. Ano man ang itawag mo rito, sa tingin ko habang ang iba ay maaring ituring itong maliit na balita, sa palagay ko, maaari itong maging malaki. Isipin mo kung lahat ng Yeshatid o ilan sa iba pang mga MK sa oposisyon ay magpasya na susuportahan nila ang muling pagtatayo ng mga komunidad ng mga Hudyo sa Gush Katif. Tandaan mo, noong 2005, inalis ng pamahalaan ng Estado ng Israel ang humigit kumulang 9,000 mga Hudyo mula sa kanilang mga tahanan at ibinigay ang mga susi sa PA. Sa loob lamang ng 2 taon, kontrolado na ng Hamas ang Gaza. May direktang kaugnayan ng pagpapaalis sa mga Hudyo sa Gaza at ang massacre noong Oktubre 7. Dahil walang mga komunidad ng Israeli doon at walang mga sundalo roon na nagbabantay, nagkaroon ng sapat na panahon ng Hamas para mag-ipon ng kanilang mga rocket at missile at maghukay ng kanilang mga lagusang ginagamit ng mga terorista. At iyan ang pinakamalaking pakakaiba ng Gaza at Judea at Samaria kung saan ang mga sundalo ng IDF ay maaring magsagawa ng mga anti-terror na operasyon gabi-gabi. Sa palagay ko, kinakailangan talagang bumalik sa Gaza kung gusto nating matiyak ang ating seguridad sa mga susunod na taon at mapigilan ng Hamas na muling mag-ipon ng kanilang mga armas. Bukod pa rito, syempre, meron tayong makasaysayang ugnayan ng mga Hudyo sa lugar na yon. At ang katotohanang nakuha natin itong muli sa isang depensibong digmaan para sa kaligtasan noong 1967 ay nagbibiday sa atin ng lehitimasyon na naroon. Pangarap ko ang araw na muling makapunta ang mga Hudyo sa dating magagandang dalampasigan ng Gush Katif at muling maitatag ang mga kamanghamanghang sakahan at mga komunidad doon. Sa ngayon, maganda na sinabi ni MK Bitton ang mga pahayag na ito bilang posibleng hakbang patungo sa mas magagandang bagay na darating. Kaya yun ang Gaza at kasabay nito, isang dating komunidad ng mga Hudyo sa Hilagang Samaria ang sumusulong patungo sa muling pagtatayo. Mulay, ito ay 21 taon matapos itong lisanin noong 2005 pag-alis ng Israel. Dumating ngayong linggo ang unang mga residential caravan sa Kadim, isa sa 4 na komunidad na inalis bilang bahagi ng planong yon. Ang hakbang na ito ay nauuna sa inaasahang pagdating ng unang mga grupo ng mga pamilya, pangunahing mula sa Tel Aviv at gitnang Israel, na naghahanda ng magtatag ng bagong komunidad sa lugar. Tapos na ang mga gawaing pang-imprastruktura kabilang ang mga kalsada, kuryente, tubig at mga sistema ng imburnal bilang paghahanda sa mga pampublikong lugar. Ang muling pagtatayo ng Kadim ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba na pinangungunahan ng Samaria Regional Council at ng pinuno ng konseho na si Yossi Dagan, kasama ang kilusang amana na naglalayong magtatag ng mga bagong komunidad sa Hilagang Samaria. Inasahang lilipat ang mga unang pamilya mamaya ngayong tag-init. Habang tuloy-tuloy ang magagandang balita dito, narito pa ang isa pang magandang balita. Inanunsyo ngayong linggo ni Ministro ng Pananalapi ng Israel, Bezalel Smotrich, na naglaan ng Jerusalem ng 113 milyong shekels o humigit kumulang $37.2 milyong para sa pagpapaunlad ng mahigit 70 heritage sites sa buong Judea at Samaria. Ang mga makasaysayang lugar na ito ay hindi maihihiwalay na bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo. Isinulat ito ni Smotrich sa isang post sa X na nasa wikang Hebreo. Ang Israeli Finance Minister, na may hawak ding pangalawang posisyon sa Defense Ministry na nangangasiwa sa mga sibilyang usapin sa Judea at Samaria, sinabi niyang nakikikita niya ang napakahalagang papel ng pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at pagpapanatili ng natatanging pamana ng sambayanan ng Israel. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy natin ang pagpapanatili ng ating pamana at ating mga ugat. Am Yisrael Hay. Ang pondo ay nakalaan para isulong ang ilang proyekto na layuning palakasin ang turismo sa rehiyon, kabilang ang pagpapanatili ng mga pamana at paggawa ng mga ito na mas madaling mapuntahan ng publiko.
Ngunit tandaan natin, batay sa mga estadistika ng OSHA, yon ang grupo ng UN na laging nakatutok sa mga Hudyo sa lugar na ito. Ang mapayapang pagbisita ng mga batang mag-aaral sa mga puok pamana sa Judea at Samaria ay tinatawag, syempre, na karahasan ng mga settler. Ito ay 100% magandang balita. Pero sigurado akong mapapangiwi ang UN at EU at iba pa kapag narinig nila ito. Sa hindi malamang dahilan, kapag sinusubukan ng mga Hudyo na pangalagaan ang kanilang kasaysayan, maging sa Judea at Samaria o sa ating kabisera na Jerusalem, nagwawala ang mundo. Binababati ko si Ministro Smotrich sa pagpapasulong nito. Napakahalaga ng paggalang at pag-aalaga sa ating kasaysayan habang binubuo ng bansang Hudyo ang kinabukasan nito sa ating makasaysayan at biblikal na puso ng lupain. Tuloy tayo. Ayon sa mga puwersang pansiguridad ng Israel, napigilan nila ang isang planong teroristang pag-atake ngayong linggo sa isang operasyon sa kapitbahayan ng Shuafat sa silangang bahagi ng Jerusalem. Ayon sa pulisya, mga undercover na border police officers na kumikilos base sa impormasyong ibinigay ng Shin Bet Security Agency ay inaresto ang isang suspect na pinaniniwalaang nagpaplano ng pag-atake. Ang operasyon ay kinabibilangan ng mga undercover na border police officers, karagdagang unit ng border police, at mga pulis mula sa distrito ng Jerusalem na pumasok sa bahay ng suspect, natuntun siya at inaresto siya. Sinuri rin ng mga opisyal ang tirahan bago ilipat ang suspect sa Shin Bet para sa karagdagang investigasyon. Naglabas ang pulisya ng video mula sa operasyon na nagpapakita ng mga undercover na puwersa habang inaaresto ang suspect. Hindi pa naglalabas ng karagdagang detalye ang mga otoridad tungkol sa hinihinalang plano habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kaya, isa na namang gabi at isa na namang napigilang pag-atake ng terorista. Salamat sa matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF, pati na rin sa pulisya at border police na tinitiyak na makakatulog tayo ng ligtas sa Israel gabi-gabi. Kasabay nito, sinabi ng IDF na mahigit 200 na mga Arabong pinaghahanap ang kanilang naaresto sa Judea at Samaria nitong nakaraang linggo lamang bilang bahagi ng patuloy na operasyon kontra terorismo. Ayon sa militar, kabilang sa mga naaresto ang mga pinaghihinalaang terorista na konektado sa Hamas, mga individual na inaakusahan ng pagpapalaganap at pag-uudyok ng terorismo, mga nagbebenta ng armas, at mga gumagawa ng illegal na arma at isang suspect na umano'y nagpaplano ng nalalapit na pag-atake. Sa mga operasyon, nasamsam din ng mga puwersang Israeli ang 10,000 shekel na pondo na umano'y nakalaan para sa terorismo kasama ang mga armas at mga materyales na ginagamit sa paggawa ng pampasabog. Ayon sa IDF, kinumpiska ng mga tropa ang 12 ng gamit na ginagamit sa paggawa ng armas, kabilang ang mga airsoft na baril, mga ripleng pangaso, isang pistola at isang drone. 5 pampasabog din ang natagpuan at nadisarmahan. Ang operasyon ay kasunod ng isang nakamamatay na pamamaril ng terorista mga 2 linggo na ang nakalipas. Malapit sa Havat Gilad, ang sakahan ng Gilad sa Samaria, kung saan 2 Israeli ang napatay at 6 na iba pa ang nasugatan. Ang mga biktima ay kinilalang si Benjamin Mellet, 32 taong gulang, miyembro ng Rapid Response Security Team ng komunidad at direktor ng agrikultura, at si Major Yuval Ezra, isang 27 taong gulang na kumander ng artileriya na kalaunan ay namatay dahil sa kanyang mga sugat. Nawai magsilbing biyaya ang kanilang alaala. Sabi ng IDF, ang mga bahay ng 2 teroristang responsabale sa pag-atake ay namapa na at ang isa ay nasil na bilang paghahanda sa nakatagdang demolisyon nito. Sabi ng mga otoridad ng Israel, ang mga ganitong hakbang ay bahagi ng mas malawak na pulisya nakatuon sa mga residente ng mga teroristang responsabale sa mga nakamamatay na pag-atake. Gayon din, inanunsyo ng IDF ngayong linggo ang pag-aresto sa isang teroristang konektado sa grupong teroristang Islamic Jihad na kumikilos upang isulong ang mga aktibidad ng terorismo. Dagdag pa rito, ang mga terorista ay kabilang sa grupong teroristang Lions Den na dati nang binuwag ng mga puwersang pansiguridad ng Israel noon. Kasabay nito, inanunsyo ng IDF na kanilang winasak ang 10 makina na ginagamit sa paggawa ng mga armas at pampasabog sa lugar ng Kabatya sa Samaria. Hindi talaga nauubusan ng aksyon mga kababayan. Sa pagpapatuloy, isang bagong trail sa disyerto ng Judea sa Israel ang muling binubuhay ang isang kwento ng pag-ibig mula sa Biblia. At umaasa ang mga opisyal na magiging bagong destinasyon ito para sa turismong panrelihiyon. Iniulat ng JNS ngayong linggo ang pagbubukas ng landas ng paglalakbay ni David, isang bagong landas na nag-uugnay sa mga bisita sa kwento sa Biblia ni Haring David at Abigail. Parang kwento ito na isinulat para sa Hollywood. Isang batang mandirigma na tumatakas mula sa isang makapangyarihang hari, isang babaeng naipit sa mahirap na pag-aasawa at isang di inaasahang pagkikita na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Mahigit 3,000 taon na ang lumipas, ang lugar kung saan pinaniniwala ang nagkita sina David na magiging hari at Abigail ay naging lokasyon ng isang bagong hiking at cycling trail at isa ng lumalagong destinasyon para sa mga bisita at maging sa mga makabagong alok-kasal. Ang bagong bukas na landas ng paglalakbay ni David ay umaabot ng halos 3 milya sa gilid ng disyerto ng Judea na naguugnay sa komunidad ng Israel na Maon sa timog ng Hebron patungo sa kalapit na Carmel. Tampok sa trail ang mga interactive na exhibit at mga talata mula sa aklat ng Samuel at mga awit na nagkukwento ng pagkikita ni David at Abigail.
Ayon sa salaysay sa Biblia, pinigilan ni Abigail si David na salakayin ang kanyang asawang si Nabal matapos tumanggi si Nabal na bigyan ng kabayaran si David at ang kanyang mga tauhan para sa pagprotekta sa kanyang mga kawan. Makalipas ang kanting panahon, namatay si Nabal at naging asawa ni David si Abigail. Ang proyektong nagkakahalaga ng $1.6 milyong ay inilunsad ng Ministeryo ng Turismo ng Israel at ng Mount Hebron Regional Council. Kasama sa mga plano, ang pagtatayo ng coffee shop, mga tour, gamit ang dekuryenteng off-road na sasakyan at mga matutuluyang pwedeng pagpalipasan ng gabi para sa mga bisita. Sinasabi ng mga opisyal na layunin ng trail na makaakit ng mga turistang Hudyo at Kristiyano sa pamamagitan ng pag-uugnay ng likas na tanawin ng Israel sa kanyang biblikal na pamana. Ang proyekto ay bahagi rin ng mas malawak na pagsisikap na magtatag ng isang sentro ng mga salmo sa reyon na binibigyan diin ang mga panalangin at awit na tradisyonal na iniugnay kay David noong mga panahong siya ay nagtatago sa disyertong Judean. Sinasabi ng mga opisyal na ang layunin ay mapanatili ang biblikal na kahalagahan ng lugar habang lumilika ng bagong destinasyon para sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kaibigan, isa na naman itong palatandaan ng pagiging permanente sa Judea at Samaria. Isa rin ito sa mga proyektong nagpapatunay sa sinaunang ugnayan ng bansang Hudyo sa lupain ng Israel at sa ating biblical na sentrong lupain sa Judea at Samaria. Isa ito sa pinakamagagandang lugar sa bansa at sigurado akong lalo nitong mapapalakas ang turismo sa lugar. Binabati ko si Eliram Azulay, pinuno ng Mount Hebron Regional Council at lahat ng nasa konseho sa pagpapatupad nito. Ito po ang isa na namang edisyon ng Judea Occasion dito sa JNS TV. Gusto kong pasalamatan ng mga taong nasa likod ng kamera. Siguraduhin ninyong bumisita sa JNS TV para sa lahat ng kamanghamanghang nilalaman na ito. Bigyan ninyo kami ng super thanks at mag-subscribe. Pumunta rin kayo sa jns.org para sa lahat ng pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at sa buong mundo ng mga Hudyo. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na linggo dito sa Judea Occasion, eksklusibo lang sa JNS TV.